Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating mga kababayang OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much at mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tagababalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news peddlers, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger magkakabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi paghahayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan magkabayan, akala mga paninira ay magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Sunday sa ating lahat. Okay, so before na mag-start mga kabayan, well syempre as usual i-check more natin kung sino yung makakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan ang nanguna po si Ma'am Lerma Sondita. Meron siyang 59 na mga comments. Nandiyan po si Maria Medasiplon. Meron siyang 55 na mga comments. Shane Sibal. Meron po ang 55 na mga comments. Nandiyan po si Aing Gementisa. Meron siyang 31 na mga comments. Jose Lisa Moises. Meron siyang 27 lahat ng mga comments. Again, tagasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At syempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi pong nag-shares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, i-acknowledge po natin ang ating po mga channel members. Nandyan si Pusong Inami, Barbara Butler, Maricres, Katita Darl, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casellejo, Samuel Membrado, and Via Vivar. I-greet natin ating po mga suki, mga early birds o yung lagi pong nangunguna sa pag-comment sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Marquez Hernandez from North Carolina, USA. Hi to Maria Medasiplon, tsaka shoutout daw sa The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints or LDS or Mormon. Nandiyan po si Flaviana Abila, Noni Betty, Jake Peter Van Luna. Nandiyan po si Sarah Brightman Vlog, Grace Gruta, Elizabeth Habihan, Joy Tebes. Nandiyan po si Maricel Orobio, Bella Bautista, Maria Cristina Manimbao, and hi to Jovi Montero. Siyempre, i-greet po natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron ng very energetic po na aura katulad po kay Sir Ivan. Siyempre sa ating kababayan po nagigising pa lang at wala pang energy. Doon po sa ating kababayan po na nag-lunch na kasi lunch time na po mga kababayan. Don't worry, painitin ko po kaagad inyong mga umaga kasi marami mga baon po na mapasabog sa Sir Ivan. Marami itong mga baon po ng mga balita na pwede natin i-debunk ang mga fake news na mga ipinapakalat ng kabilang kampo. I-debunk natin ang mga katarataduhan na ginagawa ng kabilang kampo. Siyempre, huwag din kakalimutan. Kukortein natin sila araw-araw kasi sila po ay salot ng lipunan mga kabayan. Okay! Good morning Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. So anyways, today is a Sunday, no? It's a weekend. Siya nga pala, happy weekend po sa ating lahat. At saka ulitin ko lang po, maraming salamat talaga sa ating po mga viewers na marami pong laging binibitawan na comment dyan sa baba. Malaking tulong rin po yan, okay? And don't forget, i-like po natin lagi ang ating video mga kabayan. Tsaka isa rin po natin, si Mike Cervera, nakita ko kagabi mga kabayan, nakita ko yung mukha ko doon eh. Ginamit po ni Sir Mike, ni Boss Mike ang ating video mga kabayan. Ang gwapo pala ni Sir Ivan doon. And also kay Sir Chris Olo, Bossing Chris, idol ko yan eh. Si Boss Chris Olo, ginamit po niya ang ating video mga kabayan. So nakilala na pala tayo, no? Nakilala na pala si Sir Ivan ng mga sikat na mga vlogger mga kabayan.
So anyways, alam niyo po mga kabayan na meron po silang ipinapakalat ngayon, talagang synchronized, ipinapakalat lang ngayon na meron ng sakit si PBM mga kabayan. Merong sakit si PBM at saka tinawag pa nga chronic illness daw yon ayon po kay Botanding. Asala nakita ko to doon una sa post po ni Botanding mga kabayan at saka siyempre itong post na to, sinakyan kagad po ng kailang mga Lepores, mga gunggong po ng mga vlogger, sila po si yung mga alam niyo na po, yung mga bayaran ng mga vlogger ng kabilang kampo, yung mga DBS, mga anti-Marcos. So nag-synchronize sila kagad. Nagkaisa sila. Doon ang duda talaga Napaka-desperado itong mga gonggong na ito. Bakit? Kasi nakita nila yung survey po ni Sara, di ba kahapon, meron pong ipinalabas po yung SWS mga kabayan. Yung latest po na survey sa SWS, ang performance doon ni PBM tumaas talaga. Lahat ng sulok po ng Pilipinas, si PBM, tumaas po ang kanyang survey mga kabayan. Approval rating, pati po yung trust rating. Si Sara, lumagapak. Lagapak na lagapak, pati rin po sa Mindanao mga kabayan. So kung ito pong survey na to, nakita nila na bumaba na po sa Mindanao mga kabayan. So talagang magpapanik na po sila. Bakit Sir Ivan? Kasi ang Mindanao, di ba, lagi lang sinasabi, at siyempre alam rin po natin na baluarte kasi ito ng mga Duterte. Pero dito nakita ho natin na ang baluarte lang pala ng Duterte ay only ang Davao mga kabayan. But the rest of the areas sa Mindanao, hindi po hawak ng Duterte. Kasi marami pong galit sa mga Duterte sa part po of Mindanao mga kabayan. Bakit sa Ivan? Kurap kasi, napaka-kurap kasi, and also napakayabang mga kabayan. Ang dami mga sinasabi, puro lang ngaw-nga, puro pagmumura, puro lang ang pangalipusta, pero may nagawa bang marami sa Mindanao? Ayon po sa ating viewer, may nakita kasi ako na comment dun sa ating last vlog mga kabayan, siya po'y from Davao. Siya po'y taga Davao pero hindi siya maka-Duterte. Sinuportahan niya si PBM mga kabayan kasi nakita niya ang mga ginagawa po ni PBM na talagang epektibo. Kahit nga yung mga pinklawan, mga dilawan na gusto nga sa mga pulisiya ni PBM, well, hindi po lahat. Alam mo natin yan, yung mga pinklawan, mga dilawan, na hindi po lahat na mga pulisiya po ni PBM na gusto nila. Some part of it only. Yung mga major po ng mga pulisiya, yung pagtatanggol po ni PBM sa WPS, yung pag-ban ni PBM sa Pogo. At hindi ho yan lubos maisip ng mga pinklawan na magawa ho yan ni PBM. Di ba? Kaya nga talagang hanga-hanga sila ngayon kay PBM. Kaya ito pong survey na to sa inilabas po ng SWS talagang nag-coincide. Tumaas ang survey ni PBM. Si Sara lumagapak. Kaya nga sila nagka-depression na sila ngayon mga kabayan. Nagpapanik na hindi nila alam kung ano ang gagawin. Kaya sila nagpalabas ngayon ng balita may sakit daw si PBM. Ipakita ko muna sa inyo yung balita mga kabayan. Ayon po dito po sa post ng politico.com.ph, Marcos may sakit, Harry Roque wants Sara Duterte to serve as acting president. Sila ngayon, gusto kasi nila na si Sara na ang maupo bilang presidente. Kahit alam ho natin na wala pong sakit si PBM. Alam ho natin na very healthy po si PBM. Bakit na ginawa yan? Kasi alam nyo po, kapag maupo itong si Sara bilang isang pangulo ng ating bansa, ito kasi ang tanging pag-asa ni Roque tungkol po sa issue po ng Pogo, tungkol po sa issue ng kay Kiboloy, kay Teves, kay Digong, sa mga suspect po ng war on drugs. Si Sara na lang kasi ang kanilang tanging pag-asa mga kabayan. Kaya po sila nagpalabas ngayon ng mga bagong talent. Sino yung bagong talent? Yung si Kabit Makabayan, yung si Kati Binag. Kaya napalabas sila ng bagong talent kasi sila po talagang sobrang pressure na makabayan. Alam niyo ba yung feelings na ganyan? Sobrang pressure na, parang ginaganon po yung ganito dito nila. Hindi na po na alam ang gagawin kasi sila po ay nape-pressure at malapit na po, lalong-lalo na itong si Digong, malapit na pong dadamputin ng Interpol. At saka itong si Bato Makabayan, ito pong sila si Bongo at marami pang iba. Kaya nga sila nag-meeting kahapon. Nakita man natin naman silang meeting kahapon Makabayan, si Sara. Si Bongo at saka ito pong si Bato, nag-meeting sila kahapon. Yung after po sa isang video ni Sara Makabayan, yung isang video niya talagang parang may saltik talaga eh. Pero susundan natin yon sa next topic natin Makabayan. Ito pong nakita natin na nag-meeting na po ngayon, ito pong si Bongo, si Bato at saka si Sara. Ano kaya ang kanilang pinag-meetingan Makabayan? What do you think?
Sa darating ba na midterm election? Or is it sa darating ba na 2028 po na presidential election mga kababayan? So yan dalawa na yan ang nasa isip natin. Pero ngayon, marami kasing kumalat ngayon ng mga haka-haka mga kababayan. Di ba si Sarah, meron siyang sinabi na yung polvoron video daw na nasa loob po ng USB mga kababayan, nakita daw niya, na-receive niya yung USB, pero hindi niya tiningnan mga kababayan. Pero before tayo magalabas po ng ating opinion, kasi nga i-connect natin to. So para ma-connect ho natin, ipakita ko muna sa inyo itong kanyang sinabi na inabutan daw siya ng USB na may polvoron video. Kaya lang, ito po ang kanyang sagot. Nakita ko ang video sa social media na lang. Doon ko nakita ang video. Merong lumapit sa akin noon at sinabi niya ang video nasa USB. Hindi ko binuksan ang USB dahil hindi ako marunong sa technology. Hindi ako magaling sa laptop. So hindi ko alam na kung isasaksak mo yon may virus doon, or kung isasaksak mo yon listening device siya. So, hindi ko siya tinapon ko yung USB, dinispose ko siya na hindi na siya magamit. So, hindi ko siya tiningnan. Pero sinabi sa akin na yun daw yung isa sa mga videos. Nakita ko yung cocaine video doon sa social media na. So, hindi ko lang alam kung yung USB na binigay sa akin, yun yung nakikita natin sa social media or iba pa ba, kasi hindi ko nga siya binuksan kasi I felt na it was a Trojan horse papunta sa akin. So, sinira ko na lang siya diretso. Okay, i-connect natin. Napansin nyo ba yung picture doon sa nag-meeting po si Bongo, si Bato at saka si Sarah Makabayan? Di ba nasa rin po ng uniform dito sa video na to? Malamang sa tingin ko dito, yung meeting na yon, before po nangyari itong video na ito makabayan, ang kanyang interview. Malamang sila po nag-uusap ngayon na sisiraan na talaga nila totally si PBM. Kasi wala na po sila itong laban makabayan. Talagang lagabak na sila ngayon, talagang nahubaran na ho sila ngayon. Ang kanilang ginagawa, hindi na po umipikto ang kanilang mga hinar nila noon na mga talent na naninira dito kay PBM. Nagpalabas po ng dokumento, yung si Morales, hanggang lumabas po ito si Cathy Binag na Morales 2.0 sa katauhan po ng isang babae. Hindi pa rin po umepekto. Kaya si Sarah na ngayon ang tumira makabayan. Nagets ba natin? Diba? Tapos dito sa kanya sinabi makabayan ko, may butas na naman. Ay, syempre, Sir Ivan eh. joke lang. May nakita kasi ako doon. Sabi niya, na nakita niya lang daw yung video sa social media. Pero inabutan daw siya ng file na isang USB makabayan na meron dang file sa loob na sa tingin niya parang yung pong polvoron video, but hindi siya sure kasi hindi niya po tiningnan kasi natakot siya baka daw yung file sa loob meron pong Trojan, meron pong virus or whatsoever, so natakot siya. Ang ginawa niya, tinapon daw makabayan. Palusot yon, wala pong USB. Ngayon, titingnan natin po ang kanyang sinabi. Siyempre IT si Ivan eh. Sabi niya, hindi niya tiningnan kasi natakot siya sa virus makabayan. Pwede niya pong gawin sa cellphone po, kung meron mang USB, ituturo ko ba dito? Parang, turo natin makabayan. So, dito po sa kapag meron kong USB, at saka kayo po ay takot makabayan, baka meron pong virus, ang gawin niyo po, gamitin niyo yung cellphone. Sa USB, gagamitin niyo po ng dongle, yung USB dongle makabayan. So, dito sa huli, insert po yung USB. Kasi ang cellphone ho natin, magaling ho yan mag-detect po ng mga virus. Kasi ang cellphone, pinaka-updated ho yan kaysa sa laptop, makabayan. Totoo yan, alam ho yan ng mga IT. Mas updated po yung mga patches natin sa OS po ng ating cellphone. Always po nag-update yung kumpanya sa OS na ginagamit po ng mga cellphones natin. Di ba mayroon pong update lagi? Included po dyan yung antivirus makabayan. So kapag i-insert niyo po yung USB, kahit meron mo yung virus, walang problema ho yan. I-detect ho yan ng cellphone. Papatayin ho yan ng cellphone makabayan. Bakit ko naman tinuro dito? Baka malaman ng ni Saray. So, doon pa lang hindi ko maniniwala. Gunggong to, ito'y katarantaduhan makabayan. Uutayin po niya si Ivan. And aside from that, kapag meron tayong laptop at saka ang ginagamit po natin po na OS, ang running po na OS ay Windows 11 makabayan or even Windows 10. Windows 10 or Windows 11,
meron yang antivirus mga kabayan. Yung hindi na po malakas na mga antivirus, yung hindi na po malakas po ng mga virus, kayang-kaya po yan patayin po sa built-in, sa naka-integrated po na antivirus dyan sa Windows 11 at saka sa Windows 10 or Windows 11. Walang problema ho yan. So ang ginagawa niya dito, sumakay lang po siya sa issue mga kabayan. Bakit? Nagpanik na kasi. Hindi na kasi alam po na kanyang director, na kanyang scriptwriter at saka yung writer po niya kung ano ang kailangan gagawin. So ngayon, nakafocus na po si Sarah, sisiraan po si PBM. Ngayon, ipakita ko sa inyo, ito pong post ni Botanding Makabayan. Kasi nga 'di ba parang nakatunog sila na meron dang mag-uumpisa dito na mag-move na magkaroon po ito ng impeachment kay Sarah Makabayan. So ipakita ko muna sa inyo itong post po ni Roque. Sabi niya, "My crystal ball tells me that they have decided to move against BP Sara and may soon impeach her. They are in for the wrath of the people, so good luck." Alam niyo po doon sa kanyang vlog, sabi niya may nakaabot daw sa kanyang, sabi niya intel pa nga eh, sinabi niya intel makabayan, ayon daw sa kanyang intel at saka informante, sabi po ni Roque na meron dang nakapagsabi diyan sa loob daw ng Kamara Makabayan na gumawa na daw ng move ang kampo ni Speaker Martin Romualdez para po impeach itong si Sara. But I have a hint. May hint ako dito kung sino po yung nag-move Makabayan. Sino, Sir Ivan? Sa tingin ko lang ha, pinakamataas po dito na rate or frequency ang gumawa po ng move na yan, si Representative Chua Makabayan. Correct if I'm wrong? Siguro lang ha, ito lang aking tsuri Makabayan. Alam niyo na po, si Ivan kapag tsuri, minsan mangyayari talaga eh. Di ba Makabayan, mangyayari? So ang sa tingin ko, ito pong si Chua. Kasi si Chua, kung napapansin niyo po, 5 days na ngayon, tumitira lagi kay Sarah Makabayan. Di ba? Lagi niyang kinikritik itong si Sarah kapag meron pong sinasabi si Sarah na hindi po maganda sa gobyerno natin, kay PBM, or yung latest nga tungkol po kay Felisa sa kay PBM. So si Chua lagi ang sumasagot Makabayan. So I think si Chua dito ang mamumove para po magkaroon po ito ng impeachment kay Sarah. Okay ba sa atin? Ma-impeach po si Sarah Makabayan. Please comment nyo sa baba. Babasahin natin yan mamaya Makabayan. Ako para sa akin talagang gusto ko na talaga na ma-impeach si Sarah Makabayan. Sa akin lang ha, sa akin. Gusto ko na talagang ma-impeach itong si Sarah kasi wala na sa hulog eh. Meron pa akong ipakita sa inyo na isang video Makabayan at saka kayo na po ang humusga dito. Dito lang kahit dito lang po sa kanyang sinabi na meron siyang sinabi na yung mga nasa maisog rally daw, nasa maisog rally sa mga maisog meetings, wala daw mga politiko diyan Makabayan. At para po merong ebidensya sa Ivan, iparinig ko muna sa inyo to. Makikita nyo, sino ba yung maisog rallies? Diba? Sino ba yung mga nag-conduct ng mga maisog meetings? Wala naman kayo nakikitang politiko dun eh. Lahat sila, mga ordinary citizens, lahat sila, tao-bayan. Oh, di ba? Nasa matinong pag-iisip pa ba si Sarah Makabayan? Dito pa lang, malaking simplang na kahit kayo masagot ito Makabayan, wala dang politiko sa maisog rally, sorry sa word ha, parang, sorry pero BP yan eh, pero ang tanga talaga eh. Ang tanga talaga Makabayan. Parang gusto ko nang magsabihan nga, adik ba to? Or bangag ba to? Lagi na sinasabi, si BBM bangag daw, adik daw. Pero ito yung mukhang adik Makabayan. Wala dang politiko sa maisog rally. Sino ba yung nakita natin noon, itong si Digong? Hindi ba yung politiko? Nakita natin si Roque. Nakita natin si Vic Rodriguez. Si Glenda Chong. Hindi ba yan mga politiko? Si Alvarez, nakita po si Alvarez, mismo siya rin po Makabayan. Nakita natin sa maisog rally. Hindi ba sila politiko? Nasa matinong pag-iisip pa ba itong Makabayan? Alam nyo, sa totoo lang, nadududan ako dito. Baka sa sobrang depression, no? Sino ba yung, ano ba yung mga nandun sa mga maisog rally? Mga ghost ba yun? Diba sila sa Digong nandun eh? Sino bang naunguna sa maisog rally? Sino ba yung pinaka-head po sa maisog rally Makabayan? At sino po yung funders ng maisog rally? Diba si Digong? Hindi ba siya politiko? Dito pa lang magdududa na ho tayo. Bakit? Kasi po dito sa video na to, nakatawa talaga eh. Pero I'm not sure kung totoo to. Pero siguro lang, but iparinig ko sa inyo Makabayan. For more details, let's watch this.
ayaw ko na bumaba sa akin na ito forever. Kaya sirain ko kayo lahat. Wala akong pakialam kung totoo man o hindi ang paninira ko sa inyo. Basta lang masira kayo. Oh my God. Wala akong pakialam. Wala siyang pakialam mga kabayan kung makasirap or yung paninira sa atin daw sa atin. Paninira na doon sa gobyerno natin kay PBBM. Wala siyang pakialam basta hindi na siya bababa sa kanyang pwesto mga kabayan. Totoo ba yan? Kung totoo yan, no, dapat talagang ma-impeach na itong si Sara. Sara, impeach na to, 'di ba? So sana po ako po mananawagan kay Representative Chua kung totoo man yung sinabi po ni Butanding na ikaw daw ang nag-move ngayon na magkaroon po ng impeachment diyan po sa Kamara ito against po ito kay Sara Makabayan. So ipagpatuloy niyo po. Suportado ka namin. Okay, so ipakita ko muna sa inyo. Ito pong vlog po ni I Am Kristan Makabayan. Nalalaban natin si I Am Kristan. Ang ganda talagang sinabi niya dito eh. For more details, let's watch this. Napansin mo ba to? Nung lumabas yung Polvoron video, parang imbis na magalit yung tao kay BBM at sabihin na drug addict siya o gumagamit siya ng droga, mas marami pang nagalit sa pagpapalabas ng fake na video na to o at least mukhang fake na video. Kasi imbis na magalit ka sa nakita mo sa video, mas nagagalit ka kasi nakikita ng mga taong bayan yung intensyon ng pagpapalabas ng video na to. At yun ang paninira na ginagawa ng mga Duterte kay BBM. At kahit na nagpalabas pa si Maharlika ngayon ng witness na nagsasabi na nakasama niya sina BBM magdroga, parang walang may pake. At hindi naman natin talaga alam kung totoong nagdadrug si BBM o kahit na sabihin na nga natin totoong nagdadrug siya, mas nakakagalit sa mga taong bayan ngayon yung paninira ng ginagawa ng mga Duterte. At nakikita natin dito na nawawala na ng kredibilidad ang mga Duterte at namumulat na ang mata ng ating mga kababayan sa mga kasinungalingan na ginagawa ng mga Duterte. At parang mahirap mambintang sa isang tao na gumagamit siya ng droga pero ikaw mismo din ay gumagamit ng droga, fentanyl. Aminado ka doon. Tapos hindi lang yun. Mas malala pa. Ang isang mamamatay tao na tulad ni Duterte ay nag-aakusa sa isang tao na drug user siya. Ngayon nakikita na natin lahat ng mga katarantaduhan na ginawa ni Duterte nung panahon niya. Imbis na mabawasan ng droga nung panahon niya, lalo pang dumami. Tapos siya ngayon na nambibintang kay Marcos na drug user daw siya. Ano ba mas malala? Ang isang presidente na mukhang pinoprotektahan ang mga drug lords, mukhang pinoprotektahan ng China, mukhang pinoprotektahan ang mga pumapatay tao, at mukhang pinoprotektahan ng mga corrupt, at sa paglalabas sila ng mga peking mga drug matrix at nag-iimbento ng mga ebidensya laban sa kanilang mga political enemies, o ang isang presidente na dating gumamit ng droga. Kaya para sa akin, ingay na lang itong narinig na sa mga Duterte ngayon eh. Ang ating mga kababayan ngayon ay hindi na magpapabudol ulit dito sa mga Duterte. Totoo yun. Agree na agree si Sir Ivan. Kasi ang ginagawa noon ni Digong Makabayan, puro naman kasi bunganga at ngayon po natin po napatunayan. Wala naman nangyaring ginagawa po si Digong doon sa Davao City. Di ba lang na sinasabi, safest place daw yung Davao City. Pero marami pa pong patayan, maraming rapes. Siyempre, hindi po natin hindi tayo magtataka kasi nga ang amo na doon, yung kanang leader doon, ang yung siyempre, yung hinahanap ngayon ng Interpol, hinahanap ngayon po ng ICC, hinahanap po ngayon ng taga-US na isang wanted, manyakis kasi Makabayan. Pati po kalang amo, manyakis rin po. Kaya hindi po tayo magtataka na meron pong nangyayaring rape doon po sa Davao at yan po ay sunod-sunod. Pero yan po ay pilit pinagtatakpan po ng mga Duterte Makabayan. Diba? So at least nalaman ho natin ang kailang kalakaran. Kaya ang mamayang Pilipino, hindi na po mabubudol ngayon kasi nandito po maraming mga pro-admin ng mga vlogger, lagi pong nagbabalita po ng mga totoo at dapat natin pong ibalita, i-debunk natin po yung mga fake news na mga ipinapakalat ng kabilang kampo. Diba? So sa mga haters, huwag kayong magalit kay Sir Ivan. Lagi niyong sinasabihan po si Sir Ivan na bayaran daw tayo. Bayaran daw si Sir Ivan. Bakit ko daw ipinagtatanggol po ang gobyerno natin? Bakit ko daw ipinagtatanggol po si PBM at saka si Felisa? Siyempre, very simple naman po na answer dyan sa question ninyo. Kasi ako po ay naniniwala sa kakayahan po ni PBM at yan po aking nakikita. Siyempre, kapag meron pong nakita na ginawa po ni PBM na hindi na po justifiable, doon na po umatake si Sir Ivan kay PBM. But until now, napakatino po ng ating presidente. Napakabuti po ng ating presidente at sana po yung nagtatrabaho dito. Pero pilit ninyong sinisiraan. Ngayon,
Dito po sa mga balita na ipinapakalat po ni Sir Ivan o mga ibinabalita sa inyo, mayroon naman kasi tayong basihan. Meron po mga screenshots, mga bidyong ipinapakita sa Sir Ivan kasi ayaw ko magbalita dito or even aside pa ho sa ating mga opinion. Kasi opinion, normal talaga yan sa isang vlogger. Kahit nga yung mga commentators po sa mga mainstream media, meron nga sila mga opinion po, meron sila mga theory ipinapalabas mga kabayan. How much more ang mga vlogger? Kasi ang vlogger, free po tayong magsasalita. Meron tayong free will kasi tayo po ay vlogger. Hindi naman po tayo isang journalist kasi ang journalist, iba kasi sila. Meron silang code of ethics mga kabayan. So meron silang limit. Ang mga vlogger, walang limit ho yan. Kapag may makita si Sir Ivan na mga katatatuhang ginagawa po ng kabilang kampo ng mga Marcos, ibalita yan kaagad. Okay? So ipakita ko muna sa inyo po itong good news mga kabayan. For more details, let's watch this. Nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Amerika sa patuloy na suporta nito sa Pilipinas. Ipinarating ito ng Pangulo sa naging courtesy call ng U.S. Congressional Delegation sa Palasyo. Ayon kay Pangulong Marcos Jr., nananatiling matatag ang U.S.-Philippines Alliance. Git ng Pangulo na malaking bagay ang tunay na alyansa sa pagitan ng dalawang bansa para harapin at tugunan ang mga bagong hamon. Nagpasalamat naman ang mga kinatawan ng U.S. o Amerika kay President Marcos Jr. sa suporta rin nito sa Estados Unidos. Pinuri rin nila ang naging talumpati nito sa Shangri-La Dialogue sa Singapore, kung saan malinaw na ipinarating ang paninindigan ng bansa sa usapin sa West Philippine Sea. Tiniyak naman ng U.S. delegation na kabilang ang Pilipinas sa Foreign Military Financing o FMC, kung saan $500 million ang iminungkahing ibibigay sa Pilipinas. Kabilang sa pakay ng pagbisita ng U.S. delegation ay para alamin ang pananaw at alalahanin ng bansa sa China nang sa gayoy makatulong ito na resolbahin ang iba't ibang isyu sa soberanya at jurisdiksyon sa West Philippine Sea. Ilang kautusan o executive orders ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na inaasahang makatutulong sa ating ekonomiya. Kabilang nandyan ang hindi pagbabayad ng travel tax ng mga biyahero mula sa Mindanao at Palawan na patungong East Asia. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang travel tax exemption sa mga biyaherong magmumula sa mga international airport at seaport sa Mindanao at Palawan. Partikular dito ang mga patungo sa East Asian Growth Area, kabilang na ang Brunei Darussalam, Indonesia at Malaysia. Batay sa Memorandum Order No. 29 ng Palasyo, ipatutupad ang travel tax exemption hanggang June 30, 2028. Ito ay para maisulong ang economic development sa Mindanao at Palawan, batay na rin sa rekomendasyon ng Kongreso. Makikinabang dito ang mga kwalipikadong pasahero na may kumpirmadong connecting flight mula Mindanao at Palawan patungo sa BIMP Iaga sa loob ng 24 oras na maaari nilang makuha sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority. Iniutos din ng Pangulo ang pagbuo ng Presidential Office for Child Protection o POCP sa bisa ng Executive Order No. 67 na mapapasailalim sa Office of the President at pamumunuan ng Presidential Advisor for Child Protection. Pangangasiwaan naman ito ng Special Assistant to the President. Layo ng bagong tatag na opisina na bantayan at isulong ang mga hakbang ng pamahalaan para sa proteksyon ng mga bata at matiyak ang kanilang kapakanan, lalo na sa tumataas na kaso ng online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Sa bisa naman ng EO No. 66, ipinag-utos ng punong ehekutibo ang reorganization ng Task Force on Zero Hunger para matiyak ang epektibong implementasyon ng Enhanced Partnership Against Hunger Program. Dahil dito, magiging miyembro na rin ng task force ang DOH, DILG, local governments at Presidential Communications Office. Binigyang kapangyarihan naman ng task force na magtalaga ng kinatawan ng kanilang mga opisina na otorisadong magdedesisyon sa kinatawan nilang miyembro. Inatasan naman ng task force na patuloy na ipatupad ang mga polisiya at proyekto ng pamahalaan para sa epektibong pagresolba sa kagutuman sa bansa. Inaprubahan din ni President Marcos Jr. ang merger o pagsasama ng United Coconut Planters Bank Leasing and Finance Corporation o ULFC at Land Bank of the Philippines Leasing and Finance Corporation o LLFC na siyang naitalaga bilang surviving entity. Sa bisa ng EO No. 65, ililipat na ang lahat ng assets at liabilities ng United Coconut Planters Bank sa LBP, pati na ang ownership shares nito sa ULFC. Inatasan din ng Pangulo ang pag-absorb ng mga kwalipikadong opisyal ng ULFC na maapektuhan ng EO batay sa kanilang service eligibility at iba pang kailangang requirements.
Nakasaad din sa EO na dapat matiyak ang separation incentive package sa mga maaapektuhang opisyal. Ang LLFC at ULFC ay mga ahensya na nakapailalim sa Finance Department na kapwa nagpapautang sa mga negosyo. O diba? So ganyan po magtrabaho si PBBM at saka yung Marcos admin makabayan. Walang halong kayabangan. Hindi naman kasi mayabang si PBBM. Si PBBM tahimik ko niyang nagtatrabaho pero epektibo makabayan. Makikita na lang ho natin. Siya nga pala, napansin niyo ba? Yung yung dolyar makabayan, yung dollar, 'di ba? Unti-unti pong bumaba ngayon. Kasi nga kung maalala ho natin, 'di ba sinabi ni PBBM na tumaas po yung yung ating GDP growth, pati rin po yung ekonomiya makabayan. 'Di ba sabi niya merong numbers na sinabi? I think 6.4 yata 'yon, if not mistaken. So ito po yung nag-coincide. Kung napapansin natin, yung dollar, 'di ba, unti-unti pong bumaba makabayan. So hopefully tuloy-tuloy, no? Para at least gumaganda rin po lalo yung ating ekonomiya dyan sa Pilipinas. So yan ba ang presidenteng walang ginagawa? Nakakatawa naman eh. So before tayo magpatuloy po sa ating topic makabayan, i-shoutout natin. Nandyan po si Lilian Dalyave, Florife Gumapak, Maria Marlene Embido Bautista, nandiyan rin po si Masking Digma, Teresita Tumaliwan, Lolita Maniha, nandiyan po si Maria Presi Lopez, Romeo Ismin, nandiyan po si Merjen Tan, Lolita Douglas, Haitsu Mando, nandiyan po si Severino Calob, Trexie Velia, Gemma Camarines, Lorito Kalimlim Jr., Joselisa Moises, nandiyan po si Jolly Requestor from North Sagaray, Bulacan, and hi to Gistobtor from Calamba, Laguna. Well, siya nga pala makabayan. Meron kasi akong nabasa na naman po na comment galing po sa ating viewer. Sabi niya matagal na siya pero hindi na siya natin po na shoutout makabayan. So lagi kong sinasabi dito, kung gusto niyo pong magpa-shoutout, lagyan niyo po ng word, lagyan niyo po ng word ng shout. S-H-O-U-T. Shout. Separate po sa out makabayan. Kasi alam niyo po bakit ko makikita kaganyan? Meron kasi yung ginagamit po na sa applications, kapag ilagay ko lang po yung sa search bar na word po na shout, makikita ko kagad po sino po yung magpapa-shoutout makabayan. Kaya lagi ko sinasabi dito, include niyo po yung shout. At saka, mas okay rin po na include niyo rin po yung lugar ninyo. Kung taga saan kayo, saan man sa part po sa Pilipinas. Di ba maganda ho yan? I-shout kayo, tas from Philippines. Di ba parang Miss Universe lang eh. Sana lagyan niyo po kung saan ang inyong lugar. Okay? So anyway, patuloy tayo. Mga kaabahan ko, pag-usapan na muna natin itong si Cathy Makati Boninag. Kasi nga, di ba, sinabi ko noon, yung paglabas pa lang po ni Cathy Makabayan, di ba sabi ko, theory ko, ito, hinarito ng maisog rally, ng grupo po nila ni Digong. Ngayon, kinausap siya, nagpa-interview siya doon kay Hitan Makabayan. So sabi ko, kalaunan, baka kukunin rin po ito ng SMNI. So nangyari Makabayan. Sabi ko rin po, hindi malayo, magiging vlogger to. So naging vlogger talaga makabayan. Lagi ko sinasabi dito na ang tsura ni Sir Ivan kadalasan mangyayari talaga eh. Bakit Sir Ivan? Kahapon, meron siyang vlog makabayan, first time niya na vlog. First time po na vlog po ni Cathy Binag. So talagang nangyari po ating tsura dito na itong si Binag magiging vlogger kasi ito. Magiging vlogger po ito. So nangyari talaga. Ano ba ang kanyang unang vlog, Sir Ivan? Doon po sa una niyang vlog, kasi nagpalabas siya ng kanyang saloobin kasi meron dang nagpakilalang mga kaibigan daw na in-advise daw siya makabayan. Pero sinisira daw siya. Ang kanyang kredibilidad, sinisira daw itong si Cathy Binag. Kailan ba bang sisiraan si Cathy Binag? Isira na siya eh. Kilala siya makabayan. Noon pa man na hindi pa niya pumutok kanyang pangalan sa panahon pa po. Siyempre, yung panahon po ni Digong, 'di ba? Kasama siya lagi po ni Digong makabayan. Itong si Tony Boy Florendo, kasama lagi yan ni Digong kasi sila po ay best friend makabayan. Then hanggang nagkaroon po ng kabit wars kasi ito pong si Cathy Binag, kabit naman yon. Kaya nga nagkaproblema po si Tony Boy Florendo at saka si Alvarez makabayan. Na noon, itong si Alvarez at saka itong si Florendo, best friends silang dalawa. Pero ang kabit po ni Florendo, ito pong si Cathy Binag, at saka yung kabit po ni Alvarez, yung si Benicio yata siya, if not mistaken, Jennifer Benicio ba yun, ang name niya, nagka-problema kasi nagsiraan makabayan. Kaya nagkalabuan rin po, nag-away rin po si Alvarez at saka itong si Florendo. Yun po ang dahilan makabayan. At hanggang nahuli po ni Florendo itong si Cathy Binag, naglaro rin po ng ibang team. May lalaki makabayan. Ngayon,
nagpalusot siya doon po sa kanyang vlog na first time niya, ginamit pa nga niya ilang beses niyang ginamit po yung word po ng ating Panginoon si Jesus Christ, mga kababayan. Ginamit niya yung word na Panginoon kasi nagbalik loob na siya kay sa ating Panginoon, mga kababayan. Pero bakit hindi siya pinaniwalaan, nagsasabi na siya ng totoo? Meron ba siyang credibility? Yung pag-critics natin sa kanyang kredibilidad, talagang justifiable naman kasi, mga kababayan. Kasi kung ito po ihambing natin sa aside pa sa kanyang history na pagiging kabit, mababasa naman kasi kung kailan siya pumasok, bakit siya pumasok, at saka yung pattern, mga kababayan, nakikita na natin So ito pong pag-hire ng SMNI, itong pag-hire ni Maharlika sa kanya, itong pag-hire po ni Digong, hanggang naging vlogger siya, pattern na ito ng mga DDS. Kitang-kita natin yan. Kaya kahit po nung palusot niya, doon po sa kanyang vlog, hindi na po kapani-paniwala, mga kababayan. At para pa natin po makilala pa itong si Kati Bini, mga kababayan, merong ipapakita sa inyo na isang video. And I think hindi pa to natin nakita doon sa ibang vlogger, mga kababayan. Siya nga pala, sa ating mga kaibigan po ng mga pro-admin ng mga vlogger, don't worry, libre nyo pong i-download ang vlog po ni si Ivan. Walang problema yan, okay? So for more details, let's watch this. Sino ba itong si Kati Binag? Ang babaeng star witness ni Maharlika sa kanyang pekeng pulburon video at sa di umano'y pagiging drug user ng Pangulo. Kasama siya sa mga ambisyosang palaka na pilit gumagawa ng paraan upang siraan ang administrasyon. Ito ay upang mangagaw ng kapangyarihan at iluklok si Sara Duterte bilang presidente. Sa mga hindi nakakakilala kay Kati Binag, ay siya po ay dating kabit at laruan bilang parausan ng negosyanteng si Tony Boy Florendo. Siya rin ang dahilan kung bakit itong si Tony Boy Florendo ang kanyang best friend na si Pantaleon Alvarez ay naging mortal enemies dahil sa tinaguriang War of the Kabits sa lalawigan ng Davao del Norte. Pinastos kasi niya ang kabit din at kinakasama ni Pantaleon Alvarez na si Jennifer Vicencio sa isang pagtitipon. Ang dahilan, BFF ni Kati Binag ang urig na asawa ni Alvarez na si Emily Alvarez. Dahil dito ay nagalit si Alvarez kay Kati Binag na kinampihan naman ni Tony Boy. Ito ang naging mitsa kung bakit naging mortal na magkaaway si Tony Boy at si Alvarez hanggang magsalpukan sila sa politika. Yan ang background ni Kati Binag. Ano naman ang dahilan ni Kati Binag? At ngayon ay bigla siyang nasangkot sa fake news queen na si Maharlika at bakit nagpapagamit siya sa mga Duterte para siraan si BBM. Ito ang sagot niya. Ipinasura na kasi siya ni Tony Boy na tinaguriang Banana King dahil siya ang nagmamay-ari ng pinakamalaking banana plantation sa Pilipinas. Ito ay matapos siyang mahuli ni Tony Boy na nanlalalaki. Hindi niya kasi alam na yung hotel kung saan nag-check-in kasama ang kanyang lalaki ay pag-aari ng kaibigan ni Tony Boy, kaya siya nabisto. In short, kumabit din sa ibang lalaki ang kabit na si Kati Binag. Dahil dito ay naputol na ang kanyang suporta bilang dakilang kabit, kaya kailangan niyang rumakit sa mga Duterte. Mula sa pagiging spoiled na kabit, ay biglang naputol ang layaw, kaya galit na galit siya kay Tony Boy. Mula sa pagiging high-class kabit ay naging political prostitute si Kati Binag. Ginagamit ngayon ni Kati Binag ang kanyang naging relasyon kay Tony Boy Florendo na matagal nang nababalita na isang cocaine addict upang iugnay ang kanyang bisyo kay BBM dahil matalik na kaibigan ng Pangulo ang kanyang pamangkin at kasalukuyang special assistant to the president na si Anton Lagdameo. Pero kung ay tanging batayan ng pagiging addict ay ang relasyon kay Tony Boy, ibig din bang sabihin ay addict din sa cocaine ang kanyang ex-BFF na si Alvarez at si Pangulong Duterte? Hindi ba't sanggang dikit din noon ni Digong si Tony Boy at isa pa ito sa kanyang pinakamalaking campaign contributor? Malinaw na nagpapagamit lamang itong si Kati Binag sa mga Duterte upang makamit ang kanilang ambisyong makapang-agaw ng kapangyarihan. Ganyan kadaling magsinungaling ang isang dakilang kabit na sanay magbenta ng kipay sa mga matatandang hukluman. Oh, di ba? Pagkakatiwalaan pa ba natin itong si Binag, mga kabayan? Sa background pa nga lang, well, even iset aside po natin po ang kanyang background, no? Pero dito kasi po sa history niya, na kung saan may galit siya kay Florendo. Agree na agree ko doon sa sinabi po ni amigo ng bayan, mga kabayan. Nalaban natin yung kaibigan po nila na isang retired military. Di ba? In-advise niya itong si Kati Binag, mga kabayan. At alam na alam niya, ito pong kalakaran po ni Binag kasi kung saan sila magpunta-punta, mga kabayan, nandun po lagi yung si amigo ng bayan, retired military. So kilalang kilala niya
itong si Binag. So agree ako doon. Ang galit po ni Binag, actually doon lang po kay kay Tony Boy Florendo. Dinamay lang po niya si PBM kasi nga 'di ba nabanggit doon sa isang dokumentaryo mga kababayan na ito daw si Florendo, parang mahilig na siya gumawa po ng white powdery substance mga kababayan, yung cocaine. Idinamay niya si PBM. Bakit? Kasi na-hire na siya ng kabilang kampo. Na-hire na po siya ng grupo po ni Digong, ng Isiminay, nila ni Hitad. Kaya in-insert na po sa pangalan si PBM para po masira na po si PBM mga kababayan. But in fact, ang target talaga ni Binag, yun na pong si Tony Boy Florendo. Collateral damage na po si PBM mga kababayan. Kaya lang ang nakakainit dito kay Binag idinamay niya si PBM. Bakit? Kasi doon siya nagkakapera. Sinulsulan siya ng grupo po nila ni Hitad, di ba? Okay, kasi pakita rin po sa inyo. Ito rin pong vlog ni Hitad kung saan yung tinanong niya, ito pong si Binag mga kababayan. So for more details, let's watch this. So, gusto kong linawin sa ating mga mamamayan. Right now, like 14,000 live viewers ang nanonood sa atin. Kailangan ma-aware yung tao. So, ibig mong sabihin na yung anak mo ay nasadlak sa ganong pulboronic activity at kasama sa mga pulboronic session na yon ang mga anak ni Bongbong Marcos at ni Liza Marcos. Sino, kung pwede mong pangalanan, or kung pwede lang, sino o 3 bang anak, 2 anak o 1 anak lang? 2. Pero hindi ko papangalanan muna. Wow. Pero pag nag-comment siya, sabihin ko. Pag alam niyo yun. Pero alam na nila yun. Alam mo, Maharlika, public yan. Oh, di ba nagpalasot? Kasi nga si Hitad, mga kababayan ko, na-expect kasi siya na papangalanan po ni Kati Binag. Pero si Kati Binag, dadalawang isip siya. Papangalanan ko ba to or hindi? Kung papangalanan niya, talagang malilintikan siya mga kababayan. Kasi po ang kanyang sinasabi, puro kasi kasinungalingan. Kaya ang sabi niya, 2 daw sa anak po ni BBM, gumamit po ng cocaine. Pero ayaw niyang papangalanan. Sabi niya ayaw ng pamangalanan. Kaya nga biglang nabulunan po si Hitad mga kababayan. Kasi sa kanilang script, gustong-gusto kasi ni Hitad na papangalanan na. Pero nagdalawang isip po itong si Binag kasi kapag sasabihin niyo ni Binag, sigurado talaga na siya po'y kakasuhan. At kapag siya po'y kakasuhan, poprotektahan ba siya ng grupo ni Digong or tutulungan ba siya ng grupo ni Digong? Kaya yun po ang kanyang iniisip mga kababayan. Kaya hindi niya itinuloy, ang sabi niya kapag daw magko-comment ito, so papangalanan rin niya mga kababayan. So yun lang po ay palusot. Nabuko itong si Hitad. Nabuking rin po itong si Binag. Puro kasi kasinungalingan mga kababayan, mga sinamang gonggong na yan Dapat talaga kakasuhan mga kababayan. Ako yung mananawagan kay Efelisa, sana po sampulan itong si Kati Binag. So isa more natin. Nandyan po si Nida Wibrech, Vivian Torne, Romeo Sigagato Jr. of Oton, Iloilo. Nandyan po si Janice Santos, Jeline Quezon. Hi to Adolfo Bello from Barugo, Leyte. Hi to Jimboy Jeriel at Regine ng Mandawi, Cebu. Greetings from Rodolfo Ranarabor of Tansa, Cavite. Hi to Evelyn Garcia and Ashin. Okay, so mga kababayan ko, ipakita ko muna sa inyo ito pong vlog po ni Mike Abbey. For more details, let's watch this. Yung rule of law umiiral ngayon sa ilalim ni Pangulong Marcos Jr. Pangalawa, yung batas hindi talaga pwedeng ibaliwala ng kahit na sinong sektor o ba-impluensya kang tao, dati kang Pangulo, malaki kayong pamilya, hindi pwede yun. Kasi ang batas ay pantay-pantay. Kaya ako po sinasabi ito, ngayon sa halos 2 taon o 2 taong mahigit na maraming mga sinasabi ang mga grupo ni Kibuloy at saka ni Duterte, mga DDS or DS o kanilang mga followers na mga vlogger laban sa administrasyon na masyado nilang minamaliit, sinisira at binabaliwala, parang gano'n. Pero dahil pinapairal ng gobyerno ang rule of law, nagkakaroon ng mga investigasyon, nagkakaroon ng pagpapail ng kaso, malaya na nagagawa ng mga private sector tulad ni Trillanes at ng iba pang nagpapail ng kaso laban sa mga taong antingin at ang pakiramdam ay maimpluwensya. Hindi po uiral yan. Kung sa nakaraang gobyerno under Duterte administration, nagawa nila ang dapat nilang gawin at gusto nilang gawin. Sa kasalukuyang pamahalaan, dahil ang policy ay rule of law, hindi pwede yan. Napatunayan na.
Kung yung mapapansin, yung mga problema ni Kibuloy, na di umano'y pang-aabuso sa kanyang mga member at sexual harassment, panahon pa ni Duterte nangyari yan, pero hindi po pinag-usapan. Parang pinagtakpan pa dahil magkakalyado. Sa Marcos administration, nabuhay, binuhay, at talagang lumabas dahil sa investigasyon ng Senado. Lumakas ang loob ng mga alleged victim, nagsumbong kay Senador Ontiveros. Parte yan ng rule of law. Okay? Dito naman kay Duterte na ngayon ay kaliwat ka ng kasong kinakaharap, hindi lang sa ICC, o hindi mga plunder cases, pandarambong umano na isipinail ni Trillanes, yan ay parte ng rule of law. Bibigyan ng pagkakataon pagdating ng pagkakaasa korte at sa prosecutor kung ano ang kailang panig sa reklamo ni Trillanes. May ebidensya o wala, prosecutor ang magdidecide dyan. Or korte kung kinakailangan aabot sa korte. Yan po yun. Mga investigasyon sa Kongreso tungkol sa POGO, human rights violation, sa buwatan ng overprice di umano sa mga project sa nakaraang gobyerno, parte po yan ng NADOP legislation authority ng ating mga congressman at Kongreso at Senado. Kung meron mang kulay politika o ano, ibang issue. Ang mahalaga ay umiral yung batas, sino ba ang tama at mali. At lahat naman yan kung kinakailangan patungo ng korte. Yung NADOP legislation, trabaho nila yan. Ang trabaho nila, recommendatory. After na kailang hearing, kung sino ang maaaring may pananagutan. Pero ngayon, may maraming ayaw humarap sa hearing. Kaya may mga warrant of arrest, hinahanap, at yung iba naman, kinokontempt. Ilang beses na ho. Sunod-sunod na ho yung pinakukulong ng komite sa Kongreso na ayaw magsabi ng totoo tungkol sa operasyon ng POGO. Si Harry Roque, ipit na dyan. Dahil sa kadidinay niya ng kadidinay sa mga laban sa mga akusasyon sa kanya, pero iba yung dokumento, iba yung sinasabi ng mga testigo na mukhang may kinalaman si Harry Roque. At yung nakaraang gobyerno ay maaaring sasabit pa dyan sa bandang huli dahil sa kanila nagsimula ang POGO. So yan po yun, nakikita natin. Yung mga batikos ng kanilang grupo, Kibuloy, Duterte, DDS at followers nila sa mga rally laban sa mga personal na batikos kay Pangulong Marcos, bihira lang silang sagutin, halos hindi. Pero wala namang pagpapatunay na ipakita sila. Puro hearsay, puro paninira lang. Lalo na yung video na pinalabas nila na ngayon ay mukhang naguhugas kamay na. Yan si Maharlika at si Roque na ngayon ay subject for investigation ng NBI tungkol sa fake video na hindi daw nila inaakusahang si Marcos yun. Di ba? Nung una, bangag ang Pangulo, bangag, ganun ang mga sinasabi. Naglabas ng video. Nung sumablay dahil fake yung video, sinasabi nila ngayon, hindi daw nila sinabing si Marcos yun or si BBM yun. Di ba? Palusot. Yan po yung kanilang paninira. Ngayon, may binubuhay na naman sila na ibang akusasyon at ang sinisira ay First Family tungkol dun sa pag-discover kay Bantag na hindi umalaman, kay Bantag, kay Cathy Binag, na hindi umalaman kung yan ba'y lehitimo o hindi, mukhang paninira lang, ginagamit na naman nila. Si Morales na kailang ginamit para sirain ang gobyerno, ano nangyari? Convicted doon sa unang kaso ng pagsisinungaling sa RTC o dyan sa korte ng Pampanga. Pinakukulong na siya sa loob ng 4 na buwan. Yun eh. Yung mga vlogger na nag-iingay, naninira sa gobyerno, hindi nila malaman ngayon kung paano idepensa si Kibuloy at Duterte sa dami ng mga kaso. Lalo na itong mabigat na desisyon, court order ng Court of Appeals. Frozen, pinahold na at ipasasara. Itigil ang operation ng Kingdom of Jesus Christ at saka yung mga building, aeroplano, mga sakyan at napakarami nilang bank account. Pina-control na ng korte. Yan. Paano ngayon ididepensa nila yan? Hindi po yan harassment. Sasabihin nila, pangharas ng gobyerno. Sasabihin nila ay panggigipit. Hindi po. Depensa lang nila yon. Sila yung unang nanggipit. Sila yung unang nangharas. Yung akusahan mo ba na dapat umalis na raw si Pangulong Marcos sa gobyerno? Bangag daw ang gobyerno? Adik ang Pangulo? Diba? Diba kayo ng harassment na inyong ginagawa? Sobrang paninira nyo sa First Family. Kayo yung nauna, pero wala kayong ebidensya, wala kayong pagpapatunay. Ngayon na umiiral yung rule of law dahil sa inyong mga posibleng kinalaman, may mga complainant, ngayon naiipit na kayo. Hindi yan harassment, pagpapatupad lang ng batas. Hindi po ako spokesman ng gobyerno, hindi ako spokesman ng kahit sino. Ang aking channel, nag-oobserba lang, nagbibigay ng opinion, interpretation sa mga nangyayari.
Kayo ang nag-umpisa ng paninira, hindi nyo napatunayan. Ngayon, na kayo'y kinakasuhan dahil sa inyong ginagawa, dati pa at ngayon, sasabihin nyo harassment. Anong klase? Pagka kayo maninira, okay. Pag ang batas papairalin, harassment. Hindi harassment yung court order ng Court of Appeals. Kasi nakumbinsi ng Anti-Money Laundering Law, Money Laundering Council, ang Court of Appeals na karapat dapat iprosen ang mga sasakyan, ari-arian at bank account ni Kibuloy. Yung pagrereklamo sa before Department of Justice na plunder, si Trillanes yun, hindi yung taga-gobyerno. Yung mga complainant before ICC, International Criminal Court, mga Pilipinong biktima ng war on drugs yan, hindi yan gobyerno. Ang gobyerno hindi complainant. Sila lang ang nagpapatupad ng batas base sa mga reklamo. Ang gagawin, investigasyon, ipailang kaso pag may ebidensya. Yan ang rule of law. Hindi nyo matanggap yan. Naniwala kayo sa mga vlogger nyo na puro batikos, walang basihan? Naniwala kayo sa mga vlogger nyo na kaya nyo yung pabagsakin ng gobyerno? Hindi pwede. From day one, sinabi ko na sa aking opinion, hindi nyo kayang pabagsakin ng gobyerno sa fake document, fake accusation, fake na paratang, walang pagpapatunay. Dahil kayo lang maniniwala doon. Ilang beses na kayong nanawagan ng people power, ng mga anti-Marcos. Ano nangyari? Wala. Laway power. Pero people, wala. Laway lang. Panawagan lang. Pero walang tao. Ilang beses na kayo nag-rally, kayo lang nakikita. Dumadami lang dahil kasama nyo inimbitahan o anuman, volunteer man, yung mga vlogger o anong dating. Wala nang naniniwala. Yan po yung aking analysis at opinion sa mga nangyayari. Kuya Mike, nag-rally nga sila last Friday doon po sa EDSA. Kasi Friday, EDSA Friday na rally ng Makabayan. So nakita pa rin po natin, no, doon, andun pa rin po itong si Morales, nandun po sila si Pibos. As usual, lalo pa silang kumunti Makabayan. Kasi nga paunti ng paunti sila. Diba? Tapos nanawagan na nga sila ng people power eh. People power. Manawagan sila ng people power, wala na silang people Makabayan. Much better, no? Ang gagawin lang po ninyo, Pibos, Morales, at saka yung mga gunggong nyo, mga vloggers, sila si Bisdak, sila si Old School, nandun sila. Dapat ang gagawin ninyo, mag-Zoom meeting na lang kayo. Baka may chance pa na marami kayo. Kasi pupunta kayo doon sa EDSA rally nyo every Friday. Ilan lang kayo doon? Hindi ka umabot ng 10 Makabayan. Nakakatawa naman. Tapos doon sa vlog po ni Old School, nanawagan sila ng people power Makabayan. And also sa mga haters, mga anti-Marcos, mga gunggong, alam ho natin kung sino pong nandyan sa picture na yan, yung original Makabayan. Diba si Carlos Yolo at saka yung kanyang girlfriend na si Chloe Makabayan. So yun po ang original. Pinalitan ho nila na mukha po ni BBM, pinalitan po na mukha po ni Felisa Makabayan. Magunggong talaga, no, hindi nag-iisip kasi sa mga ipinapakalat niyo na na picture katulad po nito, mas lalo nyong pinapatunayan dito na piki po yung pulboronic video Makabayan. Diba? Mas lalo nilang binigyan tayo po ng ebidensya na mga piki po yung video pong ipinapakalat ng Makabayan. Tapos lagi nilang sinasabi na totoo daw yun, magungong talaga eh. Sila na po ito naglulukuhan Makabayan. Okay? So isa po natin. Diyan po si Timoteo Obihero. Diyan po si Felix, Ronilyn Lamsen. Hi to Elmer and Ronnie Casiliano. They're watching from Wellington, New Zealand. Hi to Angelita Halsanger, Edmond Ramos, Annabel Huson. Nandiyan po si William Esteban Verdugo. Hi to Gorgonia Angala, Angelicia Alicia Leak. Nandiyan po si Nonsky Pasamonte, Elsa Hoffman, Losbel Di Nakima. Nandiyan po si Caroline Campos, Jonas Jax, Victor Robin, Peter Tiro. Nandiyan po si Jimezo Elvi, and hi to Baby McDoms no Namon. Okay, so yan po ang ating manakalap ng balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoong Hesus, dalangin ko po na palakasin mo ang aking pananampalataya ngayon dahil kung minsan gusto kong sumuko kapag mahirap ang mga bagay. Panginoong Hesus, ipinagdarasal ko po ang iyong mapagmahal na kaaliwan ngayon dahil minsan nawawalan po ako ng pag-asa kapag binigo ako ng iba. Panginoong Hesus, hinahanap ko po ang iyong liwanag ngayon.
upang gabayan po ang aking mga hakbang dahil minsan po naliligaw ako kapag ang buhay ay magulo at mahirap. Panginoon, tulungan mo pong buuin ang mga nasira, punasan ang aking mga luha at magsimulang muli. Dahil kapag nagtiwala po ako sa iyo, nailigtas ako. Lahat ay magiging posible. Sa ngalan ng Panginoong Jesucristo, Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Panahon na ng pagbabago, dahil sa ito ay kinakailangan tayo na magtulong-tulong.